Naging 2-5 na po ang impeachment laban kay Pangulong Marcos. Ngayon ang tanong, meron pa kayang kredibilidad yan? Kasi ngayon lumalabas, 3 na. Yung isa nakapile, yung pangalawa, pangatlo nag-try mag-file pero hindi natanggap ng Secretary General ng Kongreso. Pero sabi nila, iniwan nila ron, pinareceive yung kopya, ang piling ng mga nag-file, na-file na. Ito, pakinggan po ninyo at bago natin bigyan ng mga pananaw itong nangyayaring ito. Nagprotesta sa South Gate ng Kamara ang grupong Bagong Alyansang Makabayan at mga kaalyado nito bago nagtungo sa Office of the Secretary General ng Kamara para ihain ang pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang grounds ng reklamo, betrayal of public trust, kaugnay na mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga ginawa raw ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema raw ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickback schemes. Kasama sa mga ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdetalye ng bilyong-bilyong pisong kickback umano sa mga senador at opisyal sa ehekutibo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Inendorso ang reklamo ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Go ng Kabataan Party List, at Sara Elago ng Gabriela Women's Party. Pangalawang impeachment yan. Ang Executive Secretary ng Office of the Secretary General na tanggapin ang impeachment complaint dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. Under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. Umakyat ang grupo sa Office of the Speaker para ipaalam ang nangyari. Pero walang tao roon dahil nakareses ang Kongreso. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito, at tiyakin Congressman Tino na maisama sa order of business more than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Kung kinakailangan, handa naman daw silang bumalik sa Lunes. Nagtangka rin maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo ang ilang dating opisyal ng gobyerno, pero bigo rin. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. yan. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to Mike Defensor, pangatlong nag-file. screen, delay, or block such filings. Pinag-aaralan daw nila ang iba't ibang legal option kasama na ang pagdulog sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Ang tinutukoy Ayun. Yan yung may duda na sila na yung nauna. impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain itong Lunes na kung tanggapin ng Committee on Justice ay magbabawal na sa iba pang reklamong impeachment laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Duda ng iba, sinadya ito at mahina. Sigurado ka. Ayan. So, nako. Masalimuot na. Kaya nga ang tanong natin meron pa bang kredibilidad? Meron pa bang pwedeng pagkatiwalaan dito sa mga reklamo sa impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr.? Ganun pa man, karapatan naman nila yan. At yan naman ang ating sinasabi. Yan ang parte ng rule of law, proseso. Ang presidente may immunity sa mga kasong kriminal sa korte. Pero sa impeachment, wala. Ganun nangyari. Ngayon, ang problema, 3 na ito. Yung isa kay De Jesus, Atty. De Jesus, yung una, inendorso ng isang congressman. Yun ang una nag-file. Pangalawa, itong Makabayan Black, inendorso naman ni Tino. Itong pangatlo, grupo ni Mike Defensor
Yung mga DDS, yan, mas kilalang DDS itong pangatlo. Yung Topacio, Duterte supporters, walang nag-endorse. Walang kasamang nag-endorse na congressman. Iisa halos ang kanilang mga paratang. Graft in corruption, meron daw kinalaman si Pangulong Marcos sa graft in corruption. Ayun. So bahala ng Malacanang kung paano ipaliwanag yan. Ang tingin ko rito, dahil nga po sa naging tatlo na, sunod-sunod, bakit hindi pa sila nagkaisa? Yun ang tanong. Iisa ang kanilang layunin na matanggal si Pangulong Marcos. Kaya gusto nilang i-impeach. Pero bakit hindi sila nagkaisa para isaan na lang ang ipapay? Dito, pag umiral ang political at technical, laglag lahat ito. Maniwala kayo sa akin. Dalawang issue lang. Technical and political, dismiss yan. Kasi, alam natin kung ano mga layunin na nasa likod. Yung Makabayan Black, ay alam natin kung anong grupo yan. Duterte supporters, alam natin kung ano ang gustong, alam niya ng mga congressman kung anong gustong gawin. Yun namang isang naunang nag-file, may kanya-kanya rin hong interest yan. So lahat may interest. Ang interest nila, tanggalin si Pangulong Marcos. Ang interest nila ay sirain si Pangulong Marcos sa Pilipino at sa international community. Ngayon ang tanong, gusto nyo ma-impeach si Pangulong Marcos? Sino ang gusto nyo ipalit? Si Sara Duterte? Na meron ding impeachment? Next month, may magpapay ng impeachment. Baka hindi lang isa o dalawa rin yan against Sara Duterte. So, sino? Kung susundin natin yung ranking, ang Senate President ang magiging acting President pagka natanggal si Presidente Marcos at saka si Sara Duterte. Ganun ang mangyayari. Gusto nyo matanggal si Marcos? Tapos si Sara ayaw nyo matanggal? Malabo yun. Pag tinanggal ng Kongreso at Senado ang Pangulo, tanggal din ang Vice President. Si Senator Tito Soto ang magiging acting President. Yun ang ranking 1, 2, 3. Number 4 Speaker, number 5 Chief Justice. Hindi naman pwede na si Pangulong Marcos ma-impeach tapos si Sara Duterte hindi ma-impeach. Ay, malabo yun. Malabo yun. Sige, sabihin natin, lahat kayo may ebidensya. May ebidensya laban kay Marcos, may ebidensya laban kay Sara, o ditanggal sila parehas. Yun ang sinasabi ko. Sa ranking, yung number 3 ang magiging presidente, Tito Soto. Imposible at malabo pa sa sabaw ng pusit o sabaw ng flood control scam, mga river na ghost project, na si Marcos lang ang matatanggal, tapos si Sara hindi. Yan ay magiging pangsariling galawan. O sabihin natin, ayaw nyo maniwala, pero yun ang kayo ng paniwala. May kasalanan si Pangulong Marcos o si Sara Duterte ba walang kasalanan? Yun ang tanong. Kaya para sa akin, sarili kong opinion, base sa nangyayari, dahil political na political, mapupolitika at technical patungo sa dismissal ang kaso ng Pangulong Marcos diyan sa impeachment. Yung kay Sara Duterte, tingnan natin kung anong mangyayari. Kung iiral din ang political na technical or mangingibabaw ang legal. Pagbatas ng pinairal, makakarating sa Senado ang impeachment. Ay huwag natin kalimutan, political, technical, and legal. Pag technical, yung problema sa proseso. Political, kampihan. Pag legal, under the law, mayroong basihan. Aabot yan sa impeachment trial. Yun po yung pagkakaiba. Please like and share.